pag-ikot at galaw ng kalangitan. Ayan. Ibig sabihin, kung hindi mo naiintindihan yung ano ng katawan, hindi mo rin maiintindihan yung ano, yung galaw nitong heavenly bodies. So dito, may tinutukoy dito na dito pa lang sa kalagayan mo, pag naiintindihan mo yung nangyayari sa inyo, in natural. Ayan. Kasi alam niyo po, ito sa aking personal na pag-unawa, no? Na in natural gumagalaw ang lahat ng bagay. Yan ang naiintindihan ko eh. Ngayon, maiintindihan mo rin. Meron kang, hindi naman lahat, pero may mahahagip ka na, ganito pala. Kaya pala may new moon. Di ba? Kasi ginawa nitong mga kalaban, nagawa sila ng mga iba't ibang ano eh, mga kalendar nila, di ba? Pero tayo naiintindihan natin. Kasi sila fix, tayo hindi. Tayo ay ano, yung ano ng buwan eh, yung natural siya lahat. Kasi tingnan mo, pinagsasabay nga nila yung digital na relo, di ba? Hindi talaga magsabay eh. Nagkaka-error yan eh. So, ibig sabihin, in natural control ni Aba ang lahat ng bagay, maiintindihan mo na lahat ay ano, nasa control ng kapangyarihan ni Ama. Yan. 24. Then, Supar, ito sa isa sa mga kaibigan ni Job, rejoined and said, we do not inquire after our own affairs, but we desire to know whether you are in a sound state, and we see that your reason has not been shaken. 24. Pagkatapos sumagot si Supar, hindi namin tinatanong tungkol sa sarili naming mga bagay. Nais lamang namin malaman ng maayos ang iyong kalagayan at nakikita namin hindi mawawala ng katinuan ng iyong pag-iisip. Dito, maaaring nakukonfuse sila. Ano, ang totoo niyan, sabi, nandito kami napunta. Ito isa sa mga kaibigan to ha. Gusto namin malaman kung okay ka pa ba? Hindi ka ba nasisiraan ng bait? Hindi ka ba na ano, hindi ka ba, diyan sa kalagayan mo? Yan ang tinukoy nitong kaibigan niya. Gusto namin makita na ikaw ay ayos lang. Kung matino ka pa ba? Kasi sila mismo ay ano eh, yung nangyari kay Job. Talagang napakatalino ni Ama. Kasi minsan may nangyayari, hindi lang kay Job eh. Apektado din sila. At gusto rin makita ni Aba kung ano yung mga reaksyon nila. Ganyan siya katalino si Aba eh, dahil siya yung pinakadakilang hari. Inuuga silang lahat sa kalagayan ni Job na baka ito'y nasisiraan na ng ulo. Oh. Ngayon yung pag malalim yung pagkaunawa at relasyon kay Aba, maiintindihan yung sinasabi ni Job. 25. What now do you wish that we should do for you? We have come here and brought the physicians of three kings. And if you wish, you may he cured by them. 25. Ano ngayon ang nais mong gawin namin para sa iyo? Naparito kami at dinala namin ang mga manggagamot ng 3 hari. Kung nais mo, maaari ka nilang pagalingin. Ayan. Kaya talagang ano, tama po nung kahan eh. May mystery na pagkahari ito si ano, si Job eh. Biruin mo yung physician ng 3 hari, ibig sabihin napakagaling nito. So dito makikita natin na naka-level si Job sa ano, sa kingship, sa kanyang ano, kung gusto mo, mapapagaling ka nila. O yun oh. Ibig sabihin, gusto siyang tulungan sa pamamagitan nun na siya'y gumaling. Dito sa 26. But I answered and said, my cure and my restoration comes from the Alahaya, the maker of physician. Yan. Ito sagot ni Job. Sabi, ang aking kagalingan at ang pananauli ng aking gawan ay ang sa Alahaya, ang gumawa ang lumikha sa mga manggagamot. Ayan, ito, maaaring hindi nila ito maintindihan. Kasi si Job, yung nangyari sa kanya, yung nangyari sa kanya, ay nauunawa niya yung nangyayari na kahit siya ay gamot pa, alam niya na baka hindi. O alam niya, kasi magaling na ito eh. Magaling na itong ano, dinala siya ng manggagamot Pero nararamdaman ni Job na posibleng hindi siya gumaling. Kasi alam niya, ito ang maganda eh, yung nangyayari sa kanya.
Alam niya na dapat niyang tanggapin yun kasi tinanggap niya eh. Dahil alam niya na nasa kontrol ni Aba ang lahat. Siya yung gumawa ng mga manggagamot. Ibig sabihin, si Aba, ang pinaka anong gusto mong gawin natin sa iyo, nandito yung manggagamot ng 3 hari. So magaling na manggagamot ito. Kasi 3 hari. Talagang nasa level ng kingship si si Hiob. Sabi kaya nga pagalingin nila. Pero alam niyo napakatalino ng diwa ni Job. Naiintindihan niya kasi yung kalagayan niya eh. Sabi niya ang kagalingan ko at ang pagpapanauli ng aking katawan ay galing lang kay Alahaya, ang gumawa ng mga manggagamot. Dito makita niyo yung kanyang kababaan ha. Alam niya na kahit siya ay pagalingin, baka hindi siya gumaling. Kasi alam niya yung pangyayari sa kanya na pinahintulutan ito ni Aba. O, ganito yung talino ng kanyang ng kanyang diwa. Yan, kasi si Aba talaga ang nagpapalago sa kanya. Dapat ganun tayo. Naiintindihan natin yung hindi maintindihan ng tao, mga kapatid. Naiintindihan natin dahil nagtatama yung ating pagkakilala at relasyon natin sa Ama. Yan. Dito sa chapter 9 na tayo ha. Chapter 9. Okay. And when I spoke in this way, sabi ni Job, then there my wife cities come running dressed in rags from the service of the master whom he was employed as slave through she had been forbidden to live for fear that the kings on seeing her, he might take her as a captive. Ayan. Sa Tagalog, nang magsalita ako ng ganito sa kanila, dumating at tumatakbo ang aking asawa, si Sitis. Nakasuot siya ng basahan, galing siya sa paglilingkod sa kanyang mga amo na kumukuha sa kanya bilang alipin. Kahit ipinagbawal sa kanya na umalis dahil baka makita siya ng mga hari at bihagin. Ito talagang yung naging kalagayan din yung asawa niya, no? Naging alipin. Naging alipin. Ayan, na pumunta siya doon. Ayan, ang suot ay basahan na. At dapat, kumbaga sana dapat nakakahiya yun. Dapat hindi makita. Pero parang hindi niya kinahiya eh. Hindi niya kinaya kung gano'n ang nangyari dahil tanggap nga nila kung ano yung nangyayari. So, kita ng alam ng lahat yun. Dahil siyempre, pag makita ba naman siya, eh, mabilis kumalat ang chismis. Di ba na, ayun, ang asawa ni Hope, basahan na yung suot. Kaya talagang hindi niya itinago. Yun ang maganda eh. Hindi niya itinago yung kanyang kalagayan. Alam niya yung nangyayari. And when she came sa verse 2 ng chapter 9, she know herself prostrate to their feet, crying and saying, remember, Eliphaz and your other friends, what I was once with you and how I've changed, how I am now dressed to meet you. Yan. Pagdating niya, nagpatira pa siya sa kanilang mga paa, umiyak at sinasabi, alalahanin niyo, Eliphaz at kayong iba pang mga kaibigan kung ano ako noon, kasama ninyo at kung ano ako, gaano na ako nagbago. Ibig sabihin, ito na ako ngayon, sabi ni Sitis. Sabi niya, ito na ako. Kaya, bahala na kayo kung anong trato niyo sa akin. Ito na yung suot ko eh. Ito na yung kalagayan ko. So, umiyak siya. Umiyak siya na at talagang talagang mabigat man. Pero ito na ako ngayon. Kaya pasensya na sa inyo. Siguro parang ganun ang dating. Verse 3. Then the kings broke forth in great weeping and being double perplexity, they kept silent, but Eliphaz took his purple mantle and cast it about her to wrap herself up with it. Basahin natin. Pagkatapos ay labis na umiyak ang mga hari. So may mga hari doon pala. Dahil sa kanilang matinding pagkalito at kalungkutan, nanahimik sila. Ngunit kinuha ni Eliphaz ang kanyang balabal na kulay ube at ibinalot kay Sitis. Ayan. Pati yung mga hari, hindi din nila maintindihan. Kasi alam niyo, pag sinabing hari, sa lupa matatalino yan. Spiritual yan eh. Alam nila yung nangyayari.
Alam nila yung magaling yan mag-calculate, magaling yan mag-analyze. Alam yan kung paano. Pero sila mismo hindi nila maintindihan. O kasi nakikita nila si ano nun eh, si Job nun eh, na napakayaman eh. Baka nga talagang mas mayaman pa sa mga haring ito eh. Hindi nila lubos maisip na yung sinapit ni Job na kumbaga sa ano eh, ang hirap noon sa kanya nangyari. Hindi rin nila masabi na buti hindi sa atin, hindi. Naiyak sila eh, nalilito sila, ba't ganun? Gumagawa naman ito ng mabuti. O, ibig sabihin sila mismo, hindi nila abot yung talino ng hari, yung hari ng lahat, ang ating Abayahawa. So talaga na set up talaga itong pangyayari sa kanya. Yung hamon ni Satanas, ano po. But she, sa Paul, asked him saying, I ask as a favor of you, my lords ba? Yan, sige, Lord muna. That you order your soldiers that they should dig among the ruins of house which fell upon my children so that their bones could be brought in a perfect state to the tombs. Yan. Ngunit nakausap siya sa kanila. Nakiusap. Nakikiusap ako sa inyo aking mga Panginoon. Yan. Kasi yun ang ano nila eh. Master siguro ito. Nautusan ninyo ang inyong mga kawal na hukayin ng mga guho ng aming bahay na bumagsak sa aking mga anak upang ilabas ang kanilang mga buto at maihatid ng maayos sa mga libingan. So nakikiusap si ano si Cities dito na ano yung nilang mga kawal na tulungan silang hukayin yung ano kasi yun nga nangyari doon sa dilubyo sa kanila yung bahay, 'di ba? Bumagsak yun, 'di ba? Hindi natin alam kung paano pero grabe dahil natabunan silang lahat eh. O natabunan silang lahat na hindi natin alam kung nasunog pa yun o ano, 'di ba? Eh gustong nire-request niya na ano na mahukay sila, makuha man lang yung buto at mailibing ng tama. Ayun, nagre-request siya. Basahin natin dito sa verse 5. Fear as we have, owing to our misfortune, no power at all, and so we may at least see their bones. Sapagkat dahil sa aming kasawian ay wala na kaming kakayahan. Kaya nais man lamang namin makita ang kanilang mga buto. Yan. Pinapakita din dito na ano na sawi na talaga sila eh. Pwede bang mag-request sa inyo? Parang awa nyo na. Parang gano'n na makita man lang namin yung buto nila at mailibing ng tama. Yun ang request. Siyempre, normal yun eh. Normal sa tao yan eh, di ba? Lalo na sa mga ina. Yan. 6:4, have I like a brute or the motherly feeling of wild beast that my 10 children should be have perished on one day and that to one hold of them could I give a decent burial. So ito na yun. Wala ba akong damdamin bilang ina? Parang hayop pa ako na 10 ko anak ang namatay iisang araw at hindi man lamang ako nakapagbigay ng maayos na libing kahit isa sa kanila. So ito merong bagabag sa kanya, merong matinding hinagpis. Hindi lang lungkot eh, kundi hinagpis talaga na hindi ko man lang ano ba itong wala akong magawa. Siyempre siguro hinang-hina din yung katawan nila. Siyempre alipin eh, pagod. Humingi siya ng ano, ng magandang paglibing sa mga anak niya. Kasi huhukayin din yun eh. Yan. Dito tayo sa ano, sa verse 7. 9 chapter verse 7. And the kings gave order that the ruins of my house should be dug up, but I prohibited it. Saving. Yan. Kaya yung mga hari na yon ay pumayag sila na dapat mahukay. Pero sabi ni Job, pinigilan niya sila. Sabi niya, do not go to the trouble in vain, for my children will not be found. They are in the keeping of their maker and ruler. So ito yung lalim ng kanyang diwa. Sabi niya dito, iba yung sagot ni ano eh. Kakaiba talaga ito si Job nung panahon na yun. Binubuo yung diwa sa kanya ng ama. Huwag kayong mag-abala
ng walang kabuluhan, sapagkat hindi na matatagpuan ang aking mga anak na sa pangangalaga sila ng kanilang may likha at tagapamahala. So sa